We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Ujiga. Barangay and SK Elections 2023 naging matagumpay ayon sa COMELEC sa kabila ng ilang naitalang insidente sa bansa. Para sa detalye, makakasama natin live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Eileen? Cecil, matapos ang botohan kahapon, may mga idiniklara ng panalo para sa Barangay and SK Elections 2023. Ganun pa man ay nagpapatuloy ang imbestigasyon ng kapulisan sa mga naitalang kaso ng election-related incident sa bansa. Isang babae ang isinugod sa pagamutan bago magsimula ang botohan kahapon sa Aguinaldo Elementary School sa Baguio City. Sa video, makikita ang 3 pulis na buhat ang isang babae at isinakay sa loob ng taxi. Ayon sa pulisya, binawian ng buhay kalaunan ang babae matapos itong atakihin sa puso. Sa investigasyon ng Baguio City Police Office, isang 46 anyos na guro ang nasabing babae na miyembro ng Electoral Board. Kasi nag-work pa sila dito, ginabi na sila dito kaya ang alam ko napagod siguro ganun Agad nagtalaga ng panibagong miyembro ng Electoral Board sa polling precinct kung saan nakatalaga ang pumanaw na guro. We will still consider this as related sa election, considering na nag-umpisa naman na yung service niya for yung sa election service niya. Sa Batangas City, inireklamo ng ilang concerned citizens sa COMELEC ang umano'y pagbabawal ng ilang nagbabantay sa polling centers ang pagdadala ng kodigo na kanilang gabay daw sa pagboto. Hinahanapan pa raw ng ID ang ilang botante kahit pa nasa master list na ang kanilang mga pangalan. Ayon sa COMELEC, pinapayagan ang pagdadala ng kodigo sa loob at hindi raw kinakailangan ng ID para makaboto. Patuloy naman ang investigasyon ng Camarines Sur Police Provincial Office sa mga natanggap na report ukol sa paglabag sa kontrabigay program ng COMELEC. Naging mainit naman ang eleksyon sa Barangay Cahigon, Kalinog, Iloilo dahil sa nangyaring kaguluhan sa mismong polling center sa Cahigon Elementary School. Sa investigasyon ng pulisya, nag-umpisa ang hindi pagkakaintindihan ng 2 kampo ng supporters na mga tumatakbo sa pagkapunong barangay dahil sa gawa ng botante na kanilang umanong nai-assist sa pagboto. Matapos ang rumble, ay narinig na ang putok ng baril na nasa 500 meters ang layo mula sa paaralan. Sa inisyal na investigasyon, binaril ng supporter ng kandidatong si Hilda Batatin ang pick-up ng supporter ng kandidato naman na si Jinky Caras. Nagtamo ng sugat sa binti si Eduardo Leysa. Nakatakas naman ang itinuturong suspect na si Larry Catulin. Dahil sa insidente, ibinaba mula sa bayan at isinagawa ang pagbibilang ng boto sa Kalinog Central Elementary School. Walang naaresto sa mga nag-rumble. Kinuhaan lang sila ng detalye at nagpa-blotter din ang magkabilang kampo sa police station sa nangyari. Pansamantala namang itinigil ang botohan sa 2 clustered precincts sa Pilot Elementary School sa Barangay Princesa, Puerto Princesa, Palawan kahapon matapos pasukin ng ilang taga-suporta ng isang kandidato ang presinto at pinagpupunit ang mga hindi pa nagamit na balota. Inireklamo ng mga pumasok na supporter ang umano'y flying voters o mga botanteng nasa voter list kahit daw hindi naman residente sa lugar. Agad namang dumating ang mga kawani ng City Police Office at DepEd Superintendent at pumagitna sa kaguluhan. Dahil sa init ng panahon, ilang botante sa Lapu-Lapu City, Cebu ang nagtungo sa medical station matapos tumaas ang kanilang blood pressure. Ayon sa Lapu-Lapu City Health Officer, walang itinakbo sa ospital mula sa mga nakaranas ng pagtaas ng BP.
sa kabila ng ilang naitalang insidente. Generally peaceful po ang ating election sa buong bansa. Bagamat meron mga ilan na mga insidente ng karahasan na nangyari lalo na sa Bangsamoro. The good thing is some of the incidents or majority of the incidents that transpired, nakaresponde kagad ang ating kapulisan, napasipay ang ating mga polling precinct and nagtuloy. So far, wala pang na-declare na areas na may failure of election. Samantala dito naman sa Western Visayas, ayon sa assessment ng kapulisan, ay generally peaceful ang isinagawang barangay and SK elections. Balik sa iyo, Cecil. Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga biyahero mula sa Metro Manila dumagsana sa Bicol Central Station sa Naga City, Camarines Sur para sa long holiday. Mga biyahero naman na pauwi sa mga bayan ng Burias at San Pascual sa probinsya ng Masbate, dagsa na rin sa Pasakaw Port sa Camarines Sur. May detalye si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bagamat tapos na ang Barangay and SK Elections 2023, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga bus sa Bicol Central Station sa Naga City, Camarines Sur mula Metro Manila. Sakay nito ang mga biyaherong nagsisiuwian para sa undas at long holiday. Kaya ang ilang bus companies nagdagdag na rin ng mga kawani. Bali, yung running natin, yun na rin. So, ang nagdagdag natin, bus crew, kung sakali pagod na si driver 1, papalitan naman ni driver 2. Ayon sa pamunuan ng naturang terminal, Oktubre 25 pa lamang, kapansin-pansin na ang halos mahigit 150 bus arrivals araw-araw. Pag-aarap po kasi nag-aarabot ng mga bus sa terminal, inaasahan ta na itong pag-urli kayo sa November 2, kaipuan talaga ng mga extra buses. Maging ang mga biyaherong patawid dagat sa bayan ng San Pascual, Masbate, nagsimula na ring magdatingan sa Pasakaw Port sa bayan ng Pasakaw, Camarines Sur. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, mahigit 200 katao lamang ang kapasidad ng RoRo, kaya nagdesisyon sila na i-hold ang mga sobrang pasahero. May iwan po yung iba. Yung talaga, wala po tayong magagawa. Kasi hindi naman po kami magpapa-exist ngayon po. Wala pong exist policy po ang namin. Wala silang special permit na ni-request or na ipa-receive sa amin dito. Kaya isang lang sila, isang biyahe. Mas pinaigpit naman ang ipinatutupad na seguridad sa lugar para maiwasan ang anumang hindi inaasahang mga insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Alamin naman natin ang latest kaugnay sa kakatapos lang na barangay at SK elections kahapon sa Cotabato City. Narito ang live report ni Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby? Cecil, nakapagproklama na ng mga nanalong kandidato ang ilang barangay dito sa Cotabato City. Samantala sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte naman, ilang botante ang umalma dahil daw sa hindi maayos na pamamalakad sa kanilang voting centers. Mahigpit ang pagbabantay ng armed forces sa 33 voting centers sa Cotabato City sa kakatapos lang na barangay and sangguniang kabataan elections kahapon. Bunsod ito ng insidente ng pamamaril noong nakaraang linggo kung saan 2 kandidato sa pagkakagawad at isang individual ang namatay. Sa Rojas Central Elementary School sa Barangay Rosary Heights 12, may mga nakastandby na Marines, kapulisan at tangke sa labas ng paaralan. Dahil sa paghihigpit sa seguridad, ilan sa mga botante ay mahigit 2 oras pumila para lang makaboto. 7 ng umaga. Tapos ko, wala, ang tagal namin doon nakapila. Tapos mga bandang 11, umuwi ako. Kasi nga, hindi ko na kaya yung init. Nandiyan kami nakapila sa labas. Pag-uwi ko, nagpahinga lang, kumain ako, bumalik kami ngayon. Okay na lang din namin. Okay na lang namin. Siguro gusto namin makaboto. Naging generally order yung peaceful. Although may balita kanina medyo dirian. Sa dami kasi na mga botante. So lahat makapasok. Iba kasing kababayan natin hindi makapagintay. So okay, nagkaroon ng konting tulakan. Pero initially wala na po na ulat na sa
Sa Pandag, Maguindanao del Sur naman, nag-Facebook Live si Mayor Kadafet Tuy Mangudadato matapos umano silang paputukan ng isang armadong grupo. Nasa school kami with my family to cast our votes. Buong pamilya ko nandito kami. So pinagbabaril kami. Grabe ang putukan. Ando na yung Hilux. Yung Hilux na yan, may baril na pinalabas kanina. Kasalukuyang iniimbestigahan ng otoridad ang insidente. Sa Dato Manguda Mangilay Elementary School sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, sugatan ang ilang botante matapos umanong mag-agawa ng ballot box ang mga supporter ng magkalabang partido. Nandaya sila ma'am, yung balota dipirmahan sa likod, tapos hindi pa di hulog sa box sa amin. May nagaganap at daya pa. I-stop muna yung pag-elect ba? Kasi may dayaan na nangyayari. Yun lang yung inahing namin doon. Pero wala silang action. Samantala, natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng 4 na individual na responsable sa pamamaril sa Barangay Bugawas, Dato Udinsinsuat sa Maguindanao del Norte na ikinamatay ng 2 katao na kinilalang sina Juhayman Ube at alias Mistake. 4 naman ang sugatan na kinilalang sina Muhahalidin Sulaiman, Jeric Alon, Nasrudin Salik at Harong Tating. Nakilala naman ang mga sospek na sina Romar Abbas, Keds Lidasan, Michael Abbas at Teng Kapaya. Patuloy pang tinutukoy ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng iba pa nilang kasamahan. Patuloy namang pinaghahanap ang mga nakatakas na sospek. Ayon sa pulisya, bago raw ang pamamaril, nagkagirian ang 2 grupo ng supporters. Inaalam pa sa ngayon ang ugat ng girian. They are both supporters of 2 parties. Hanggang sa nagkasuntukan, nagbunutan ng baril, umantong sa patayan. Sa kabila ng nangyari, itinuloy ang botohan kahapon sa naturang barangay. Cecil, sa ngayon may mga voting center pa dito sa Bangsamoro Region na nagpapatuloy pa sa kanilang counting and canvassing of votes. Kapag natapos na nila ito, idadaan muna sa COMELEC office sa BARM ang mga balota at ibabalik ang election paraphernalia sa City Hall o sa tinatawag nilang People's Palace. Maraming salamat, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Wala nang buhay ng matagpuan ng katawan ng 25 anyos na lalaking si Ronnie Balonzo, residente ng Barangay Pantay, Calacas City sa Batangas matapos daw na mahulog sa pababang bahagi ng ilog na sakop ng kaparehong barangay. Ayon sa mga rumesponding otoridad, tatawid sana ng ilog ang nangangahoy na biktima nang bigla siyang madula sa isang bahagi ng daraanan. 3 oras din daw na hinanap ang biktima dahil nahirapan ang mga rescuer na matagpuan ito. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Nahirapan po kasi malalim eh. At napunta daw po siya dun sa may medyo parang may kuweba dun sa ilog. Buti naman po at na-surface search po. Ayun, naiahon po natin yung victim. Mga kapuso, magdadala ng masamang panahon ngayong araw sa ilang bahagi ng bansa ang low pressure area at ang shear line. Namata ng pag-asa ang LPA 470 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pinaalerto naman mula sa pagulang dulot ng shear line ang Bicol Region, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz at Northern Samar. Ang shear line ay ang pagsasalubong ng amihan at ng easterlies. Ngayong umaga, posible ang ulan sa ilang bahagi ng Apayao, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Mimaropa Region, Bicol at Visayas. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang panig ng bansa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng pagbaha o landslide. Iba't ibang obra gamit ang inukit na pumpkin o kalabasa, ibinida sa Vigan City. Makibalita tayo kay Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Ngayong nalalapit na undas, bida na naman ang isang gulay, ang kalabasa,
na naging pangunahing materyal sa ginanap na Jack-O-Lantern Contest sa Ranyag Twilight Festival ng Vigan City. Kanya-kanyang ukit sa kalabasa ang mga kalahok na umabot ng halos 3 oras. Isa sa nakibahagi si Judy. Kita sa kanyang obra ang husay sa pag-ukit. Bilang tubong Manila, natutuwa raw siya sa masayang selebrasyon ng undas sa lungsod. Kakaiba sa akin kasi sa Manila wala namang ganito, wala namang pa-contest. Marami rin ang bumilib sa obra ng bartender na si Stephen. Akalain ba namang ang kanyang kalabasa, isa ng nakakatakot na witch o mangkukulam? Matagal na nating inaano yung witch, ginagamit yung witch. Kaya naisip ko lang na gamitin sa Ranyag Festival para medyo mas kakaiba naman po. Imbis po na traditional na Jack-O-Lantern. Isa lamang ito sa mga makulay at masaya aktibidad ng taonang Ranyag Twilight Festival ng Vigan City. It's not quiet. So it's more on celebration and it's more on activities and fun. Sa iba pang aktibidad, isinagawa ang float parade and competition na bahagi pa rin ng Ranyag the Vigan Twilight Festival. Bida ang iba't ibang superhero characters na nakasakay sa mga float. Agaw pansin din ang Encantadio float kung saan dito sumakay ang 4 na sangre na sina Pirena, Amihan, Alena at Danaya. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Pinakahuling sitwasyon sa Digos City Public Cemetery sa Davao del Sur, alamin sa live report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Cecil, ngayong besperas ng undas ay unti-unti nang nagsisidatingan dito sa Digos City Public Cemetery sa probinsya ng Davao del Sur ang mga kaanak na bibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Hindi na kailangang magdala ng mga bolong panlinis dahil wala nang makikitang mga damo sa loob ng Digos City Public Cemetery. Kaya makikita na ang kaayusan at kalinisan sa loob ng naturang sementeryo. Nakahilera ang mga nakalibing sa apartment type at nanitso at ang iba ay nasa mausoleo. Naka-arrange rin ang mahigit 1,000 krus na kagaya ng nasa libingan ng mga bayani na siyang tanda ng pinaglipatan ng mga boto ng mga matagal nang inilibing simula pa noong dekada 60. Napanatili ng Office of the City Economic Enterprise Manager ng Digos City LGU na siyang tagapangasiwa ng sementeryo ang kalinisan upang ang pag-aalay na lang ng bulaklak at taimtim na pagdarasal sa mga yumao ang gagawin ng mga dadalaw. Pinili naman ng ilan na ngayong umaga na bumisita sa sementeryo upang hindi na makipagsiksikan sa inaasahang dagsa ng mga tao bukas. Ipinagbabawal naman ang pagdadala ng mga nakalalasing na inumin at matutulis na bagay sa loob ng sementeryo. Cecil, may sinasagawa namang pagdarasal para sa mga yumao ang San Isidro Labrador Parish dito sa loob ng sementeryo. Bukas hanggang sa November 2 ay may isasagawa ring misa. Cecil. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Patay ang isang miyembro ng SWAT matapos na barilin ng subject sa isang buy-bust operation sa Iloilo City. May detalye si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ng mga residente ng Barangay Concepcion, Iloilo City. Ito'y matapos manlaban sa kapulisan ng 52 anyos na si Glenn Iturriaga alias Bongbong sa isinagawang buy-bust operation ng City Drugs Enforcement Unit. Dahil sa tuwing sinusubukan ng SWAT team na pumasok sa bahay ni Iturriaga, nagpapaputok ito ng baril. Tinamaan sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan si Police Staff Sergeant Michael Malan, team leader ng SWAT. Nadala pa ito sa ospital pero idineklara na itong dead on arrival. Sumuko din kalaunan si Iturriaga matapos kumbinsihin ng kanyang mga kaanak. Ayon sa CDEU, nang nagpakilala na ang police pusher buyer at aarestuhin na si Iturriaga, ang live-in partner nito na si Katrina Espinosa at si Ivan Palmehar, tumakbo si Iturriaga sa kwarto at saka pinaputukan ng baril ang operating team. Nag-decide ako mga manawag sa bulig sang SWAT kay
Kami wala man kami sang mga best, kaya wala kami sang mga shield. Nag-instruction sa akon nga i-utilize ang SWAT sa pag-aresto sa suspect nga armado. 3 linggo din daw ang isinagawang monitoring ng pulisya sa iligal na transaksyon ng mga suspect. Na-recover sa kanila ang 7.8 million pesos na halaga ng shabu. Maliban sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, posible ring sampahan ng kasong murder o homicide, resistance and disobedience to a person in authority, illegal possession of firearms and explosive ang mga suspect. Ikinalungkot naman ng Iloilo City Police Office ang pagkamatay ni Staff Sergeant Malan na isa raw magaling at nirerespetong team leader. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kababalaghan at kagamitan na ginagamit na isang grupo ng paranormal investigator sa Cebu sa kanilang pagsisiyasat, ipapaliwanag. Tunghayan sa report na ito. Isa lang ito sa mga paranormal activity na inimbestigahan ng grupo ng Cebu Ghost Hunters. Ayon kina LG Oberes at Jerian Oliva, paranormal investigators, ang kusang paggalaw ng mga bagay ang isa sa palatandaan na may nangyayaring kakaiba sa isang lugar. Sa tulong ng kanilang gamit, nakakapag-communicate umano sila sa mga kaluluwa na kalimitan ay humihingi ng tulong. So, pwede na mo magamit kini, matabangan ang kalag, gamit aning mga equipments para ma-communicate sila o mapangutanan na mo kung sa ilahang mga kinahanglan nga tabang. Maliban sa tapang, kinakailangan ng paranormal investigator ang matatag na paniniwala sa may kapal para maisagawa ang kanilang investigasyon. Tulad na lang nito. Inamin nila na may mga taong hindi naniniwala sa kanilang ginagawa at nirerespeto nila ang kanilang paninindigan. Subalit giit nila, mayroon silang ebidensya na may kaluluwang gumagala. Kabalo mo nga dili tanan mo to, pero ang among ipakita sa inyo is done na tinuod nga ebidensya nga naagi na sila, they do exist. Dagdag ni Oliva, kahit marami ang hindi naniniwala, magpapatuloy pa rin sila hanggang mabuksan nila ang pananaw ng mga tao ukol dito. Di mingid tanan mutuo no. Pero ang rason nga nung magpadayon gihapon ko is ang evidence lang gyud para ang katong ubang tao nga di mutuo makita sila evidence. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Cecil Kibod Castro, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang laging handa, kundi natatangi rin ang karakter ng kinilalang 10 Outstanding Boy Scouts of the Philippines ngayong taon. Mula sa daang-daang candidates, tigi-isang winner mula sa 10 scouting region sa bansa ang pinarangalan. Pinili ang Outstanding Senior Scouts base sa kanilang community service, pakikisa sa school-related activities, character development at husay sa interview. Makakatanggap ang 10 winners ng 2-year college scholarship, cash prize at iba pang premyo. Congratulations sa inyo! Bahagi ang search at ang awarding ceremony ng month-long celebration ng founding anniversary ng Boy Scouts of the Philippines. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Kalsada sa isang sitio sa City of Naga, Cebu, nagkabitak-bitak. Dahil sa nakitang bitak sa kalsada sa Sitio Riverside 1 sa Barangay Katawan, Inayagan sa City of Naga, Cebu, agad na ipinag-utos ng DPWH na pansamantalang isara ito sa mga motorista. Ipinatupad ang road closure simula noong October 24 upang masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Makikita rin ang bitak sa ginagawang benching kaya ang mga motorista nag-aalala na. Una nang pinarelocate ang 52 pamilya na nakatira malapit sa nagkabitak-bitak na lupa. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad na lalaki ang bitak at maapektuhan ang kalapit na lugar. Panawagan ni Engineer Arthur Villamor, City of Naga Administrator at Head ng Sendro, na magkaroon ng coordination meeting ang LGU, Mines and Geosciences Bureau at DPWH para mapag-usapan ang kaukulang aksyon. Okay, para
mahimuan maog ka ng guidelines sa sakto nga mura mag-procedure ang ilang road closure tapos apo na kanang ilang sila may nagpasira na din sila yung magpapantay kung sa una kung ang ilang pag-close na epektibo ba. Mga kapuso, dahil nalalapit na ang Undas, isa sa mga dinarayo ngayon na atraksyon ang isang horror tunnel ng isang establishmento sa bayan ng Virac sa Catanduanes. Dahil libre lamang ang pagpasok sa lugar, nagsisilbi itong bagong pasyalan ng mga tao tuwing gabi. Kaya naman mahaba ang pila ng mga nais pumasok sa naturang lugar dahil sa spooky ambience sa loob ng horror tunnel. Talaga namang agaw atensyon ito, lalo na sa mga taong mahilig sa katatakutan. Mananatiling bukas ang naturang lugar hanggang sa November 3. Muling nagningning ang plaza ng Taal, Batangas matapos pailawan ang mga Christmas display doon. Silipin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. It's beginning to look a lot like Christmas sa bayan ng Taal sa Batangas. Sinindihan na kasing muli ang nagtitingkarang mga Christmas lights sa plaza. Gabi-gabing inaabangan hindi lang ng mga residente roon kundi maging taga-ibang bayan. Bawat sulok hitik sa iba't ibang kulay ng LED lights. Pandagdag sa reels ang mga tunnel of lights. Romantic naman ang dating ng Field of Light sa harap ng Eskwela Pia. Siyempre, patok na selfie spot ang higanting Christmas tree. Bukas ang pailaw mula alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Kumukuti-kutitap na rin ang People's Park sa Pila, Laguna. Dagdag sa Christmas vibe ang mga parol na nakasabit sa puno na iba-iba ang kulay at disenyo. Kaya naman pamilya at magkakaibigan ang nag-e-enjoy sa Pasko Titap sa Pila. Sentro ng pasyalan ng higanteng Christmas tree na talaga namang for the gram. Inaasahang mas darami ang mamamasyal sa plaza habang papalapit ang Pasko. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, 55 days to go na lang at Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga regiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.